Naimbag ni Aldaw Kenya yung aming kakabsat. Magandang araw po sa inyo. And welcome sa Usapang Tito Manny. Naglabas po ng statement si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago po siya makarating ng dahig. At dito sa kanyang video clip, sinasabi niyang siya ang mananagot sa lahat. Basahin ko po yung kanyang statement. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and I will. Ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings and I say to you, I will continue to serve my country and so be it kung ganun ang destiny ko. Former President Rodrigo Duterte on facing calls for accountability. Uy, kahit papano handa siyang managot sa lahat. Sana nakuha ni Sara Duterte yung mindset ni former president. Kaya lang, sa tingin ninyo, kung nalaman talaga ni former president na mangyayari itong paghuli sa kanya ng ICC, sasabihin pa kaya niya yan? Siyempre, during that time, alam naman po natin si dating Pangulo, mayabang din po yan. Kaya itong sinabi niya, dapat niyang panagutan. Dahil hindi po biro-biro yung mga akusasyon kay dating Pangulo. And this is the right time para patunayan niya sa buong Pilipinas na siya ay walang ginawang kasalanan. Pero dito pa lang aminado na siya ang mananagot sa lahat. Lahat ng lahat ng patayan na naganap sa kanyang war on drugs. Hindi ba sinabi pa niya na ang tanging kasalanan niya ay ang EJK? So, bayani si dating Pangulo sa mga DDS. Dahil haharapin niya lahat at pananagutan lahat ng ginawa niya sa EJK. Para sa akin, hindi pa rin siya magiging hero. Hero ba yun? Yung magpapapatay ka ng tao? Kahit na ba sabihin mo mga adik yung mga yan Imbis na sabihan niya yung kanyang mga polis na hikayatin nyo silang sumurrender at meron pang naghihintay sa kanilang bukas, pwede pa silang magbago. Huwag nilang sayangin ang buhay nila. Pero hindi Ang sinabi niya, hikayatin nyo silang manlaban. At kapag nanlaban, barilin ninyo, todasin ninyo. Yung ba? Tama ba yun? Kayong tumitingin kay Duterte as a hero? Talagang gagawin yung normal? Ang pagpatay sa tao? Sinabi pa niya, I don't care about human rights. Tama ba yun? Pero may karugtong pa siya nun I do not care about human rights. I care about human lives. If you cared about human lives, hindi mo uudyukan ang mga pulis mo na bayaan nyo silang manlaban. In fact, hikayatin nyo pa silang manlaban. Para pag nanlaban, hindi na kayo sisisihin. Kasi nanlaban Tinodas nyo kasi nanlaban. Yun ang gustong kalakaran ng mga DDS na maging ordinaryo na lang sa buhay ng mga Pilipino na kapag ikaw ay may sala, kapag ikaw ay adik, kapag ikaw ay pusher, todasin ka na lang. Huwag nang bigyan ng second chance. Yun ang kalakaran ng Duterte. At yun ang gusto nyong gawing leader. So, nung una naawa ako nung nabasa ko tong sinabi ni Duterte. At least, pinanindigan niya yung kanyang sinabi na siya ang mananagot. Kawawa nga naman sa edad niya. Habang binabasa ko kanina kung ano yung procedure na kanyang pinagdadaanan sa dahig, naawa ako. Totoo yan. Para sa akin, yung edad ni Duterte, hindi dapat dumadaan sa ganyan. Kaya lang, kaninong kasalanan ba? Kaninong kagustuhan ba na mapunta siya dyan? Hindi ba sa kanya din? Isa kasi sa naging pagkakamali ni dating Pangulo ay nung siya ay nag-withdraw sa ICC na akala niya hindi na siya hahabulin sa kanyang ginawang crimes against humanity. Sabi nga sa post ni Antonio Contreras, malinaw naman na kaya tayo umalis sa ICC ay dahil sa kapritsyo ni Rodrigo Duterte na ang akala ay matatakasan niya ito. Akala niya makakaisa siya. Yun pala, siya ang madadalawahan. Hindi niya naisip na pwede palang hingin ng ICC sa Interpol na tumulong para siya ay ipahuli. At ang mas mabigat, ang kanyang desisyon na kumalas ang Pilipinas sa ICC ang siyang naging dahilan kung bakit hindi na ginamit ang provision sa Article 59 na kung saan sana ay dapat padaanin sa korte natin ang arrest warrant. Kaya lang, masyado siya nagmarunong. Ayan tuloy ang nangyari sa kanya. Yung mga DDS, nakita nyo ba yung trending ngayon? Yung mga DDS, para magkaroon ng views, mag-iiyakan. Dahil nga hinuli yung kanilang poon.
So yung mga vloggers na mga DDS, iyak dito, iyak doon, awang-awa, bring back Duterte, na kahit na yung profile pic ni Vice President Sara Duterte, pinalitan niya na bring PRRD home. Pero makakabalik pa nga ba si dating Pangulo? Mukhang matatagalan pa. Dahil sabi po ni former Associate Justice of the Supreme Court na si Antonio Carpio, Supreme Court hindi maibabalik sa Pinas si Digong. Dahil hindi nga ba may petisyon yung anak ni Digong na si Kitty Duterte, inihiling sa Supreme Court na pabalikin sa Pilipinas ang kanyang tatay? So ito po ang sinabi ni Carpio, wala na, hindi na magagawa yan. Walang jurisdiction ang Supreme Court over the International Criminal Court. Hindi pwedeng orderan. That is another court. Hindi pwedeng orderan ng Supreme Court natin. Oy, ibalik nyo yan. Wala. Wala ng jurisdiction. Hindi pwede talaga. As far as ordering the return, you cannot order the return sa isang bansa na iba na yung jurisdiction. Iba na yung korte doon. So, sorry na lang sa mga anak ni former President na si Kitty Duterte at si Sara Duterte, mukhang matatagalan pa ang inyong ama sa dahig. At kung kanina sinasabi ko, parang naawa pa ako kay dating Pangulo sa nabasa ko. Pero nung nakita ko naman itong mga post na to, nawala yung awa ko eh. Ang pumalit sa akin, mayabang ka kasi. Dahil hindi ba, doon sa congressional hearing, sinabi ni Duterte na hinahamon ko ang ICC. Magpunta sila kagad dito, imbestigahan na nila kagad ako. Ang tagal-tagal na ng kasong yan. Hanggang ngayon, hindi pa ako iniimbestigahan. At ano pa ang sinabi niya tungkol sa ICC? Pupunta ako doon, sipain ko sila. O, hindi ba kayabangan yon? Ito pa, meron pa ako isang nabasang post na sinabi ni former President Rodrigo Duterte noong November 2017. Ito ay pinatungkulan niya kay former UN human rights expert Agnes Callamard. Sabi ni Digong, kaya sabi ko kay Callamard, kung imbestigahan mo ako, sampalin kita. I will slap her in front of you. Why? Because you are insulting me. Ay, kaya naman pala talaga eh. May pinagmanahan pala si Baste. Nung sinabi ni Baste, nasasampalin niya si General Torre. Ito rin pala yung tatay niya eh. Sasampalin daw niya si Agnes Callamard na isang UN human rights expert. O ano tuloy ang nasabi ni Callamard ngayon, March 2025? To all those in power now who think they are above the law, think twice. Think carefully. Time will come. You will not enjoy impunity forever no matter how powerful you are now. Sabi tuloy ng isang Jello Arciaga, hindi na nakakagulat na dumating tayo sa puntong ito. Matagal nang umaabuso sa kapangyarihan si Rodrigo Duterte. Tila ba iniisip niyang siya ay hindi mahahabol ng batas? Sa kanyang administrasyon, nakita natin kung paano binaliwala ang buhay ng mahihirap, ginamit ang dahas bilang sagot sa lahat ng problema, at nilason ang isipan ng masa gamit ang propaganda. Ang sinasabing gera kontra droga ay hindi isang kampanya laban sa iligal na droga, kundi isang kampanya laban sa mga mahihirap, mga maliliit na tao na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili sa harap ng isang sistemang bulag sa tunay na hustisya. Ang kanyang estilo ng pamamahala ay nag-ugat sa takot, hindi sa tunay na paglilingkod. Ngayon, unti-unti nang sumisikat ang araw ng pananagutan. Ang kanyang pag-aresto ay isang paalala sa lahat ng pinuno na walang sinuman ang dapat ituring ang sarili bilang hari na makakagawa ng kahit na anong gusto niya ng walang kapalit na pananagutan. Ang hustisya ay maaaring mabagal, ngunit hindi ito natutulog. Wow, gusto ko itong sinulat mo, Jello Arciaga, dahil ito po ang katotohanan sa kanyang sinulat. So dun sa mga DDS na ginagawa nyo pang hero, itong si Rodrigo Duterte, nakakaawa man siya ngayon, pero isipin nyo lahat ng pinagkaugatan niyan. So, nung sinabi ko kanina na naawa pa ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, I take it back. Dahil truly, Rodrigo Duterte deserves kung anuman ang nangyayari sa buhay niya ngayon.
At yan po ang magpapatunay na no one is above the law. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.